Napahiya nga lang itong si Lani at itong si Charlie matapos nga bumalik sa kanila ang kanilang ginawa. Natanong tuloy ni Joanna kung ano ang pakiramdam na maisahan. Ngayon na nasa kanyang si Charlie ay nagmamaang-maangan pa rin at talaga nagmamatigas ang ulo, ngunit wala na siyang magawa. Lalong-lalo na at napahiya rin itong si Lani sapagkat kinakasama niya ngayon itong si Charlie ay alam naman niya na nakatali pa siya na ito ngang si Tony at ngayon ikinagulat pa niya ang pagkatakas nito. Samantalang ang sabi naman ni Tony ay dapat hindi na siya nagalit pa sapagkat matagal na niyang alam na buhay si Tony at siya ang may kagagawan kung bakit siya nakulong ng mahabang panahon dahil sa kanyang pagiging makasarili. Sa takot ng dalawa ay nagsitakbuhan ito, ayaw nitong maabutan. Lalo't napatunayan na nanloko sila at fake lamang ang deed of donation na ginawa para kay Joanna, na siya naging dahilan na wala talagang authority itong si Joanna na magbenta dahil hindi niya pag-aari ang natural kumpanya na natili pa rin ito sa matanda, kung kaya't panahon na para lisanin at palayasin sila sa kumpanya at mananagot sila sa batas sa kanilang ginawa. Nakarma ang dalawa sa kanilang mga ginawa. Hindi lang yun, maging ang anak ni Charlie ay napahamak din dahil natamaan pa ito ng barisa din siya sa nagdusa sa mga ginawa ng kanyang amang si Charlie. Hindi pabor si Francis noon. Ayaw niya ang ginagawa ng kanyang ama, ngunit matigas ang ulo ng kanyang ama. Nais pa niya noon na umanib sa kanya ito si Francis, ngunit dahil kakaiba mag-isip itong si Francis, hindi siya kailanman sumang-ayon sa kanyang ama at pinili niya ang ibang landas dahil ayaw niya na maging masama kagaya ng kanyang ama. Nakatakas man itong si Charlie at itong si Lani dahil hindi sila naabutan ng mga pulis. Kaya naman, delikado pa rin ang lagay ng pamilya De La Costa dahil anumang panahon ay aatake pa rin ang kanilang mga kaaway na ito nga si Charlie at itong si Lani, lalo't hindi pa ito nakakulong. Habang nagsaselebrate nga itong si Lola Arya, kung saan ina-announce niya na masaya siya at nagagalak siya dahil nabalik na ngang muli sa kanya ang kumpanya na matagal niyang pinaghirapan at buong buhay niya ay pinaglaan niya doon para lamang itong lumago. Kaya naman malaking parte ng kanyang puso ay talagang mahal na mahal niya ang naturang kumpanya, kaya naman masaya siya. Lalong-lalo na din at nadagdagan ng kanyang pamilya, hindi na lang pamilya kundi dalawang pamilya na ngayon na magiging masaya pa lalo ang kanilang pagsasama. Dahil ang kanyang suwail na apo na ngayon ay nagbago na at bumalik loob na sa kanya. Kaya isa yun sa pinaka magandang nangyari sa kanila sa kabila ng pagkawala o pagkaubos noon ng kanilang mga ari-arian. Ngayon ay buling binalik ng Diyos, hindi lang yun, maging ang kanyang pamilya ay naging mas matibay at mas naging buo. Yun ay mas mabilis na silang lalago dahil magkasundo na silang lahat at magkakaisa na sila sa anumang plano nila para lamang maiangat muli ang naturang kumpanya na lumulubog nga. Sa kabilang banda, habang si Yuan ay nag-iikot-ikot ay makikita nga niya na may bomba na nakakabit sa ilalim ng lamesa. Kung kahit agad-agad naman ay sasabihin niya sa lahat na kailangan nilang magmadali at lisanin na ang naturang lugar dahil anumang oras, anumang minuto ay sasabog na nga ang naturang bomba at malalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Kaya naman dali-dali nga silang nagtakbuhan. Mabuti na lamang at bago pa man sumabog ang naturang bomba ay nakaalis na sila sa naturang kumpanya at naging ligtas ang kanilang mga buhay.